At sa lalawigan naman po ng Davao, Kirby at saka Sandro, mayroong napaka-astig dahil may tinatawag na Barangay Astig Learning Center na nakatakdang buksan umano ng Task Force Davao. Alamin natin kung ano ito sa ulat ni Peng Alinio ng Radyo ng Bayan Davao. Peng? Yes, magandang hapon. Patuloy pa rin ang rehabilitasyon ng TSOPA ng Task Force Davao sa isang barangay sa Davao City para sa adopting a system for independent growth o ASTIG na bubuksan sa susunod na buwan. Ayon kay Colonel Casiano Monilla, commanding officer ng Task Force Davao, na ang kanyang mga kasunduluhan ay inaayos, pinipintahan na lamang ang lugar para sa pagtuturo sa mga naulilang mga bata sa isang barangay sa Davao City. May gapaan niya silang programa para sa mga ito ay ang Barangay Astig dahil ang karamihan sa mga magulang ng mga bata ay nasa kulungan at nakapiit. May karagdagang school supplies din para sa mga guro at mga batang estudyante, kabilang pa ang libro at mga tsinelas. Katuwang ng Task Force Davao ang ilang non-government organizations, local government units, sa pribadong sektor at iba't ibang ahensya na ang kanilang mithiin ay makatulong sa mga nangangailangan tulad ng mga ulilang bata para sa kanilang edukasyon. Samantala, sa Davao City manunumpa, si dating DOJ Secretary Sylvester Debot Bello III ng OneBap ating paunlaring party list elect Bello. Ayon kay Bello na dating nanunungkulan sa lungsod ng Davao noong pang dekada 80 na kanyang ipinapangako sa mga Davaoenyo ang kanyang mahigit sa kalahating porsyentong pondo ng Priority Development Assistance Fund o PDA kanyang ibubuo sa Davao City para sa edukasyon, pangkalusugan at pagbibigay hustisya sa mga naaapi, lalo na umano sa mga nasa mga kabundukang bahagi ng lungsod ng Davao. Balak din anyo nito maglagay ng tanggapan sa Davao City. Kasabay din ni Duterte na manunumpa sa linggo ng umaga sa Davao City Hall, si District 3 Representative Isidro Ongab, District 2 Representative Minin Garcia, at mga konsehal sa ilalim ng lokal na partido ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na manunumpa na sa linggo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alinio ng Radyo ng Bayan Davao, nag-uulat.